Ang nagniningning na ilaw ng libu-libong Pasko lights ay nagbibigay liwanag sa mga kalsada. Nagmamadali akong umuwi, sabik na sabik sa mainit na pakiramdam ng pagdalo sa isang reunion. Ngunit nang sumilip ako sa siwang ng pinto, isang malamig na salita ang tumusok ng direkta sa aking puso. Nilagyan ko na ng lason sa daga ang bibingka niya. Mamaya, siguraduhin hindi kayo magkakamali. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan ng aking pamilya, gumawa ako ng isang nakakapanlumo na desisyon, isang desisyon na susunog sa lahat. Ang tunog ng mga paputok ay umalingaw-ngaw sa kalangitan, na parang hiyawan ng nalalapit na Pasko. Dahan-dahan akong nagmaneho sa pamilyar na kalsada pabalik sa aming mansyon sa Maynila. Biglang bumigat ang aking puso sa kakaibang lungkot. Sa oras na ito, dapat ay kasama ko sila sa paghahanda ng masarap na lechon. Pero isang bigla ang meeting ang nagkulong sa akin sa opisina. Bumuntong hininga ako, pakiramdam ko'y may kasalanan. Si Cesar, ang aking asawa, ay siguradong hindi matutuwa, pero naiintindihan niya ang aking trabaho. Ang kanyang pamilya, mula sa kanyang mga magulang hanggang sa kanyang nakababatang kapatid na si Lera, ay laging nagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa akin. Ang aming mansyon ay nagniningning na parang isang parola. Mula sa malayo, naamoy ko na ang mabangong amoy ng inihaw na lechon na kumakalat sa malamig na hangin ng Pasko. Ang handaan ng Pasko sa pamilya ng aking asawa ay laging napakasagana. Sa isip-isip ko pa lang ang magkasama kami, napapangiti na ako. Ang pagod matapos ang isang mahabang araw ay tila naglaho. Nagpark ako sa isang tagong sulok ng hardin para sorpresahin sila. Balak kong dahan-dahang pumasok at bigyan sila ng kaunting gulat. Tahimik akong naglakad sa tabi ng bakod, papunta sa bahagyang bukas na bintana ng kusina. Ang tawanan na nagmumula sa kusina ay nagpainit sa aking puso. Ngunit pagkatapos, ang bawat salitang pumasok sa aking tenga ay nagpalamig sa buong katawan ko, na parang binuhusan ako ng isang balde ng malamig na tubig sa gitna ng taglamig. Handa na ba ang lahat, anak? Ang boses ng aking biyenan, si Rhea Isabel, ay umalingaw-ngaw na may nakakakilabot na tono. Huwag kayong mag-alala, ma, dinurog ko na ang gamot, kailangan lang nating hintayin na makauwi siya at iwiwisik sa bibingka niya. Ang boses ni Cesar, ang aking asawang buong puso kong minamahal, ay umalingaw-ngaw ng walang awa, ang bawat salita ay parang isang patalim na tumusok ng diretsyo sa aking puso. Kailangan nating tiyakin na hindi siya makakaahon. Masyadong matalino ang babaeng ito, isang mali lang, masisira ang lahat. Kapag namatay siya, ang lahat ng ari-arian ng matandang iyon ay mapupunta sa atin. Hindi bababa sa 40 milyon yon. Si Lera, ang aking biyenan na laging malambing sa akin, ay tumawa ng malakas na parang demonyo. Sa wakas, makakabili na ako ng paborito kong kotse at makakapag-travel na ako kung saan-saan. Ang swerte talaga ng ate ko, namatay na siya pero nakatulong pa siyang paangatin ang buhay ng pamilya namin. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ko na narinig ang ingay ng mga paputok, hindi ko na naramdaman ang lamig. Sa harap ko ay isang malabong ulap. Ang pamilya na buong puso kong pinagkatiwalaan, ang asawang buong puso kong minahal, ay magkasamang nagpaplano na patayin ako upang kunin ang mana mula sa aking ama. Ang aking ama, na nakikipaglaban araw at gabi sa karamdaman, na ipinagkatiwala sa akin ang buong negosyo at nagtiwala kay Cesar. Isang matinding lamig ang pumasok sa akin. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Ang nanginginig kong kamay ay dahan-dahang kinuha ang aking telepono at pinindot ang record button. Kailangan kong kunin ang ebidensya. Ang bawat salita, bawat letra nila ay isang matibay na ebidensya para sa kanilang hindi mapapatawad na krimen. Pinigil ko ang aking hininga at pinakinggan silang nagpatuloy sa pagpaplano kung paano itago ang krimen, kung paano magkunwari pagkatapos kong mamatay. Nang huminto ang kanilang pag-uusap, alam kong hindi na ako maaaring mag-aksaya pa ng isang segundo. Kailangan kong umalis dito kaagad. Sinubukan kong panatilihing matatag ang aking mga paa, umatras ako sa dilim. Huminga ako ng malalim, sinubukang ayusin ang aking boses na nanginginig sa takot. Tinawagan ko ang aking sariling numero, nagkunwari na may tumatawag. Ang ringtone sa aking bag ay tumunog. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at naglakad papasok ng bahay na parang walang nangyari. Hello po. Andito na po ako. Nabigla silang lahat nang makita ako. Ang mukha ni Cesar ay pansamantalang nagpakita ng pagkalito, ngunit mabilis itong napalitan ng isang pekeng ngiti.
Andyan ka na pala. Hinihintay ka namin. Halika at kumain ka na para hindi lumamig. Ngumiti ako, isang ngiti na pakiramdam ko ay mas malamig pa kaysa sa yelo. Gusto ko nga po sana, pero tumawag ang ospital. Itinaas ko ang aking telepono, maliwanag pa rin ang screen. Sabi ng doktor, hindi maganda ang lagay ni Papa, kailangan niya ang pamilya niya. Siguro kailangan kong pumunta sa ospital sandali. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha nilang lahat. Dali-daling sinabi ng biyanan ko. Nako, ganon ba? Sige, magmadali ka. Ang kalusugan ng iyong ama ang pinakamahalaga, pwede namang kainin ang hapunan natin mamaya. Lumapit si Cesar, inilagay ang kamay niya sa balikat ko, nagkunwaring nag-aalala. Ihahatid na kita. Huwag na, kaya ko na. Maingat kong tinanggal ang kamay niya, sinubukan kong itago ang aking pagkasuklam. Kaya ko nang mag-isa. Dito ka na lang, balik probinsya ka na lang kasama sina Mama at Lera. Tatawag na lang ako sa'yo kapag alam ko na ang sitwasyon sa ospital. Matapos sabihin yon, hindi ko na sila binigyan ng pagkakataong magsalita pa, dali-dali akong tumalikod at umalis. Nagmamadali akong sumakay sa kotse, pinaandar ito at umalis na parang isang panahunan. Sa rearview mirror, nakita ko pa rin ang mga anino ni Cesar at ng kanyang pamilya na nakatayo sa harap ng pinto. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang mapanlinlang na mukha. Ang Pasko night na ito ay hindi na para sa akin. Ito ay naging simula ng isang labanan na hindi ko pwedeng matalo. Mabilis na tumatakbo ang kotse sa mga kalsadang maliwanag. Ang bawat pamilya ay masayang nagdiriwang ng Pasko. Ako lang ang nalulunod sa isang bangungot. Hindi ako nagmaneho papunta sa ospital kung nasaan ang aking ama. Ang lugar na kailangan kong puntahan ngayon ay isang ligtas na lugar. Ang Sultan Hotel sa Davao, isa sa mga hotel na pag-aari ng aming pamilya, ang tanging pagpipilian. Umuupa ako ng isang suite sa pinakamataas na palapag, kung saan matatanaw ang buong lungsod. Nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga nagmamadaling tao, nakaramdam ako ng kakaibang kalungkutan. Nawalan ako ng pamilya na inakala kong sa akin. Ang katotohanan ito ay masyadong malupit, ngunit hindi ko papayagang bumagsak ang aking sarili. Para sa aking ama, para sa negosyo na pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya, at para sa aking sariling buhay, kailangan kong maging mas matatag kaysa kailanman. Ang una kong ginawa ay tumawag sa 3 tao na pinakamahal ng aking ama, si Atty. Ramon, ang matagal ng abogado, CEA. Felipe, ang personal na doktor ng aking ama, at si Benito, ang pinuno ng security team. Hindi pa man nag-iisang oras, dumating na silang 3. Nang makita ko ang pag-aalala sa kanilang mga mukha, alam kong naramdaman na nila na may kakaiba. Ligaya, ano ang nangyari at pinapunta mo kami dito sa Pasko? Lumala ba ang kalusugan ng chairman? Tanong ni AA. Felipe pagkaupo pa lang. Umiling ako at iniabot sa kanila ang aking telepono. Mga tito, pakinggan niyo muna ang recording na ito. Pinindot ko ang play button. Tahimik ang silid, naririnig lang ang nakakakilabot na mga salita ni Cesar at ng kanyang pamilya. Ang mukha ng 3 lalaki ay patuloy na nagbago mula sa gulat, sa pagkabigla hanggang sa matinding galit. Nang matapos ang recording, malakas na hinampas ni Atty. Ramon ang mesa. Hayop, hindi ako makapaniwala na nagawa ni Cesar at ng buong pamilya niya ang ganyang kasamaan. Tumayo si Benito. Ma'am, mag-utos lang po kayo at ipapahuli ko na silang lahat. Itinaas ko ang aking kamay upang pakalmahin siya. Kuya Benito, alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero hindi tayo maaaring magmadali. Bagamat ebidensya ang recording na ito, pwede nilang itanggi sa korte. Kailangan natin ng isang bitad, isang perpektong plano para hindi sila makatakas. Tumango si AI. Philip. Tama si Ligaya. Kailangan nating maging maingat. Ang kaligtasan mo at ng iyong ama ang dapat na unahin. Nagsalita si Atty. Ramon. Mabilis kong ipinasuri. Gaya ng kinatatakutan natin, sa nakalipas na 6 na buwan, sunod-sunod na bumili si Cesar ng 3 napakalaking life insurance policy para sa iyo at siya lang ang beneficiary. Ito ay malinaw na isang matagal ng planong masama. Ang impormasyong ito ay parang isa pang matinding hampas sa akin. Hindi lang pala niya gustong kunin ang ari-arian, gusto rin niyang makuha ang insurance money mula sa aking pagkamatay. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon?
Tiningnan ko silang tatlo, ang tanging mga tao na mapagkakatiwalaan ko sa ngayon. Bumigat ang hangin sa silid. Biglang nagsalita si Iay. Felipe, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagpapasya. Paano kung balikan natin ang kanilang plano? Lahat ay tumingin sa kanya. Nagpatuloy si Iay. Philip, ang kanilang plano ay lasonin ka. Kaya, hayaan nating isipin nila na nagtagumpay ang kanilang plano. Magkukunwari kang nalason. Mayroon akong gamot na maaaring magdulot ng mga sintomas ng matinding pagkalason, tulad ng matinding sakit sa tiyan at pagsusuka, ngunit hindi naman talaga nakakasama sa kalusugan. Magpapa-ospital ka. Sa ganoon, magkakaroon tayo ng pagkakataong bantayan ang bawat kilos nila. Ang plano na ito ay talagang mapanganib. Pumapayag ako, susundin ko ang plano ninyo. Buong tapang kong sinabi. Kailangan nating pasukin ang yungib ng tigre para mahuli ang tigre. Nagtitiwala ako sa inyo at kay Kuya Benito. Mula ngayon, ang kaligtasan ni Papa at ng aking sarili ay ipinagkakatiwala ko sa inyo. Nagsaludo si Benito. Huwag kayong mag-alala, Ma'am, maglalagay ako ng mga tauhan na magbabantay 24 paghahati 7 sa ospital ng chairman. At para sa'yo, personal akong mag-ayos. Walang sinuman ang makakagalaw sa'yo. Noong gabing iyon, pinag-usapan namin ang bawat hakbang. Isang laro ng buhay at kamatayan ang sinimulan, at ako, bilang biktima, ang magdedesisyon sa tagumpay o kabiguan. Malapit na mag-umaga nang magmaneho ako pabalik sa mansion. Walang tulog ako buong magdamag. Ang plano ay malinaw, ngunit ang aking puso ay magulo pa rin. Pagkapasok ko sa bahay, nakita ko agad si Cesar na nakaupo sa sofa, na may peking mukha ng pag-aalala. Umuwi ka na pala. Saan ka nagpunta buong gabi? Tinawagan kita pero hindi ka sumasagot, nag-alala ako. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata, sinubukan kong maghanap ng katotohanan, ngunit peking-peke lang ang nakita ko. Pagod akong sumagot. Nasa ospital ako kasama si Papa, masyado siyang mahina, hindi ko siya maiwanan. Kamusta ang kalagayan ni Papa? Lumapit siya upang yakapin ako. Umatras ako ng isang hakbang, umiwas sa yakap. Ganon pa rin. Pagod na ako, magpapahinga muna ako sa kwarto. Naglakad ako ng mabilis sa hagdan, ayaw kong maging malapit sa kanya kahit isang segundo pa. Pagpasok ko sa kwarto, dumiretso ako sa banyo. Kailangan kong inumin ang gamot na ibinigay sa akin ni EJ. Philip. Nang lumabas ako, nakahanda na si Cesar ng isang baso ng mainit na tubig. Uminom ka muna para gumaan ang pakiramdam mo. Mukha ka kasing maputla. Kinuha ko ang baso, nakaramdam ako ng pagkasuklam. Uminom ako ng kaunti at ibinaba ito. Sa sandaling iyon, dumating ang unang sakit. Nagsimula ito sa aking tiyan na parang kinukurot. Ang mukha ko ay naging putla at ang pawis ay tumulo sa aking noo. Anong nangyayari sa'yo, Ligaya? Nag-aalalang tanong ni Cesar, ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, may isang tagong galak. Hinawakan ko ang aking tiyan, bumagsak ako sa sahig. Sumasakit ang tiyan ko, parang sinasaksak. Lalong lumakas ang sakit. Nagsimula akong sumuka. Ang lahat ay nangyari ng eksakto sa sinabi ni EI. Philip. Nagsimula na ang aking palabas. Dali-daling inalalayan ako ni Cesar na may matinding pagkalito sa mukha. Anong nangyayari sa'yo? May nakain ka ba? Hindi ko alam ang sakit ni. Umiiyak ako. Ang luha ko ay totoo dahil sa masakit na pakiramdam na dulot ng gamot. Inalalayan niya ako sa kama, patuloy na nagpaparamdam ng pag-aalala. Pero alam ko, tuwang-tuwa siya sa loob. Sigurado siyang nagkabisa na ang lason sa daga sa hapunan ng Pasko. Nakita ko siyang kinuha ang kanyang telepono, pumunta sa isang sulok ng silid at tumawag. Napakahinang nagsalita siya, ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ko pa rin. Nagkabisa na, pero baka kulang pa ang dosis, gising pa siya. Nang matapos ang tawag, bumalik siya sa kanyang nag-aalalang mukha. Bibilhan kita ng gamot para sa sakit ng tiyan. Mahina akong tumango. Dali-dali siyang umalis. Sigurado ako na ang gamot na dadalhin niya ay isa pang lason. Ang lalaking ito ay talagang masama. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Cesar na may isang pakete ng gamot. Kumuha siya ng isang puting tableta at inabot ito sa akin.
Inumin mo ito, mabisa ito, gagaling ka agad. Nanginginig kong kinuha ang tableta. Tiningnan ko ito sa aking palad at nakaramdam ako ng matinding galit. Inilagay ko ang tableta sa aking bibig, nagkunwaring inumin. Pero nang hindi siya nakatingin, mabilis ko itong itinago sa ilalim ng aking dila. Uminom ako ng malaking baso ng tubig, itinagilid ang ulo ko na parang nilunok ko ang tableta. Pagkatapos, humiga ako sa kama, nagkunwaring natutulog. Nang sarado na ang pinto, agad kong inilabas ang tableta, maingat na binalot sa isang piraso ng papel, at itinago sa aking bag. Ito ay magiging isa pang mahalagang ebidensya. Buong araw na yon, nagkunwari akong may sakit sa kama. Nagpapalit-palit si Cesar at ang kanyang pamilya sa pagbisita, nagdadala ng lugaw at gamot. Siyempre, hindi ko ginalaw ang anuman na ibinigay nila. Nang makita ko ang kanilang mga mapagkunwaring mukha, nakaramdam ako ng pagkasuklam. Ang aking palabas ay nagtagumpay sa unang bahagi. Ngayon ay kailangan ko lang maghintay ng tamang oras para pumunta sa susunod na bahagi, ang bitag sa ospital. Kinabukasan, lumala pa ang aking kalagayan. Hindi na ako makabangon. Mainit ang aking katawan at patuloy na humihingi ng tulong dahil sa sakit. Nagsimulang mag-alala si Cesar at ang kanyang pamilya. Anak, dalhin na natin si Ligaya sa ospital. Hindi ako mapapakali kung nasa bahay lang siya. Ito mismo ang hinihintay ko. Nag-alinlangan si Cesar, pero nang makita ang aking kritikal na kalagayan, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Si Inay. Philip. Dadalaw siya sa bahay bilang bahagi ng plano. Hello, AI. Philip. Buti naman at dumating kayo. Pakitingnan naman po ang asawa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sumasakit ang tiyan niya mula pa kahapon. Mabilis na pinapasok ni Cesar si AI. Philip. Pumasok siya sa silid na may seryosong mukha. Lumapit siya at sinuri ako ng maingat. Matapos ang isang pagsusuri, bumaling siya kay Cesar at sinabi. Hindi maganda ang sitwasyon ni Ligaya. Ang mga sintomas ay tulad ng matinding pagkalason sa pagkain. Pero para makasiguro, kailangan siyang dalhin sa ospital para sa mga pagsusuri at masubaybayan pa. Masyadong mapanganib kung mananatili siya sa bahay. Nang marinig ang salitang si pagkalason, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Cesar. Sige po. Dadalhin na po namin siya sa ospital ngayon. Kaya, dinala ako sa isang pribadong ospital kung saan nagtatrabaho si AI. Philip. Nakahiga sa kama ng ospital, may dextrose, nakaramdam ako ng kaunting kaligtasan. Ngunit alam ko na ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Si Cesar at ang kanyang pamilya ay nasa tabi ko, nagkukunwaring nag-aalala. Ngunit ang kanilang mga kilos ay hindi nakatakas sa aking paningin. Ang pangkat ni Benito ay naghanap sa silid. At tulad ng inaasahan, nakita nila ang isang maliit na listening device na maingat na inilagay sa likod ng isang painting. Gusto nilang subaybayan ang bawat galaw mo, tingnan kung nakikipag-usap ka sa sinuman. Ibinigay sa akin ni Benito ang impormasyon sa pamamagitan ng isang lihim na komunikasyon. Alam ko. Kaya kailangan nating mas lalo pang maging matagumpay sa ating palabas. Nagdesisyon kaming gamitin ang listening device na ito upang magpakalat ng maling impormasyon. Kumusta na po ang sitwasyon ko, Tito? Mahina kong tanong. Hindi pa rin natin alam ang tunay na dahilan. Ang resulta ng blood test ay nagpapakita na may kakaibang lason, ngunit hindi pa namin matukoy kung anong sangkap iyon. Marahil ay may nakain ka lang sa labas. Ang aming pag-uusap ay tiyak na narinig ni Cesar. Iisipin niya na ang plano ay nasa tamang direksyon pa rin. Ngunit ang kalaban ay may isa pang alas. Natuklasan ni Benito na sa mga nurse, may isang babae na nagngangalang Imelda na may malayong relasyon sa pamilya ni Cesar. Ang kanyang pag-ugali ay kahina-hinala, madalas siyang nakikinig sa labas ng aking silid. Siya ang tauhan ni Cesar. Sabi ni Benito. Kailangan nating maging maingat. Alam ko na may bagong bitag na inihahanda. Sa pagkakataong ito, mas mapanganib ito dahil nagmumula ito sa mga taong nakaputing uniforme. Pagkatapos ng 2 araw, nagsimulang kumilos si Cesar. Nang hapon na yon, pumasok ang nurse na si Imelda sa aking silid upang palitan ang dextrose. Nag-aalala siya at ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa pinto.
Miss Ligaya, oras na para sa iyong injection. Lumapit sa akin si Imelda na may syringe na puno ng gamot. Tiningnan ko ang syringe, ang likido sa loob ay bahagyang maulap, iba sa mga gamot na na-inject sa akin dati. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko na ito ang lason na nais ni Cesar na gamitin upang patayin ako. Anong gamot po iyan? Tanong ko. A high-dose antibiotic lang po. Utos ni AI. Philip. Nauutal na sagot ni Imelda. Sa sandaling handa na siyang mag-inject, bumukas ang pinto. Pumasok si AI. Philip at si Benito kasama ang dalawang security guard. Nagulat si Imelda at nabitawan ang syringe sa sahig. Anong ginagawa mo, Nurse Imelda? Tanong ni AA. Philip. Ako i-inject ko lang ang pasyente ayon sa order. Order mula kay AI. Philip. Nag-utos ba ako na i-inject ang gamot na yan kay Ligaya? Siyempre hindi. Wala sa treatment plan ngayon ang ganyang injection. Bumaling siya kay Imelda. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Sa harap ng mga hindi matatawarang ebidensya, tuluyan nang bumagsak si Imelda. Lumuhod siya at umiyak. Patawad, napilitan lang po ako. Si Cesar po, ang asawa ni Miss Ligaya. Ibinigay niya sa akin ang syringe na ito at isang malaking halaga ng pera, pinilit akong i-inject ito kay Miss Ligaya. Nalantad na ang katotohanan. Ang kasamaan ng taong ito ay hindi na maipaliwanag ng salita. Hindi lang niya gustong patayin ako kundi handa rin siyang itulak ang ibang tao sa landas ng krimen. Sandali lang, Kuya Benito. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Pwede nating gamitin ang tauhang ito upang maglagay ng mas malaking bitad. Imelda, kung gusto mong bigyan ka ng kaluwagan, kailangan mong makipagtulungan sa amin. Ngayon, tawagan mo si Cesar, sabihin mo sa kanya na nagtagumpay ka sa pag-inject ng gamot at ang sitwasyon ko ay kritikal. Sabihin mo na sinasagip na ako ng mga doktor at inilipat ako sa intensive care unit, Sa ilalim ng aming pagbabantay, nanginginig na tinawagan ni Imelda si Cesar. Mahusay siyang gumanap, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa kabilang linya, narinig ko ang nakakatuwang tawa ni Cesar. Pinagsabihan pa niya si Imelda na manatiling tahimik. Natapos ang tawag at ang aming plano ay nagtagumpay. Ngayon, sa paningin ni Cesar, ako ay isang malapit ng mamatay na tao sa li. Naniniwala siyang malapit na niyang matanggal ang balakid sa kanyang daan. Sigurado silang hindi na sila magiging maingat at sisimulan na ang susunod na hakbang upang kunin ang ari-arian. Ang bitag sa ospital ay hindi lang para protektahan ako kundi para rin maging isang malaking entablado upang ilantad ang tunay na mukha ng mga taong masama. Naniniwala siyang malapit na akong mamatay, si Cesar ay naging mas bukas. Nagsimula siyang kumilos ng hayagan. Hindi na siya pumupunta sa ospital, sa halip ay tumatawag siya kay AI. Felipe na may malungkot na tono. Siyempre, mahusay din na gumanap si AI. Felipe, sinasabi na ang aking sitwasyon ay lumalala, at ang aking buhay ay nasa bingit na ng kamatayan. Samantala, lihim akong inilipat sa isang ganap na ligtas na lugar. Mula rito, sinimulan kong pamunuan ang investigasyon. Pakiramdam ko na ang pagpatay sa akin ay bahagi lamang ng mas malaking plano. Bakit sila may gano'n ng matinding galit sa pamilya ko? Hiniling ko kay Attorney Ramon at Kuya Benito na imbestigahan ng mas malalim ang nakaraan ng pamilya ni Cesar, lalo na ang relasyon sa pagitan ng kanyang ama, si Enrique at ng aking ama. Hindi nagtagal, dumating ang mga unang impormasyon. Kamakailan lang, madalas na nakikipagkita si Cesar sa isang lalaking nagngangalang Miguel. Isang kilalang real estate agent na kilala rin sa kanyang mga mapanlinlang na transaksyon. Inilagay ni Benito ang isang surveillance at recording device at nakuha ang isang mahalagang pag-uusap. Dito, nangako si Cesar na ibibigay kay Miguel ang detalyadong plano ng bagong urban project, isang malaking real estate project na pinagtatrabahuhan ng aking kumpanya. Kung ang impormasyong ito ay lumabas, ang aking kumpanya ay magdurusa ng malaking pagkalugi. Nang marinig ko ang recording, nanindig ang balahibo ko. Hindi lang niya gustong patayin ako kundi gusto rin niyang ipagkanulo ang kumpanya na sumisira sa buong buhay na trabaho ng aking ama. Kasabay nito, unti-unting lumabas ang mga impormasyon tungkol sa nakaraan.
Nakita ni Attorney Ramon ang ilang lumang dokumento na nagpapakita na 20 taon na ang nakakaraan, ang aking ama at si Enrique ay magkapatid. Naging malapit sila, ngunit isang malaking trahedya ang nangyari. Isang construction project na pinapatakbo ng kumpanya ang biglang bumagsak na nagdulot ng isang matinding aksidente. Ayon sa record, ang sanhi ay ang paggamit ng mga low-quality construction materials. Ang aking ama, na nasa legal na pangalan, ay kailangang ibenta ang halos lahat ng aming ari-arian upang magbayad ng danyos at naghirap sa loob ng ilang panahon. Samantala, si Enrique, na siyang namamahala sa pagbili ng mga materyales, ay naglaho kasama ang isang malaking halaga ng pera. Pagkatapos ng ilang taon, bumalik siya, ngunit ang relasyon ng dalawa ay sirang-sira na. Sa pagbasa ng mga dokumentong ito, isang malaking pagdududa ang pumasok sa isip ko. Ang aksidente ba noong taong iyon ay isang tunay na aksidente? Nararamdaman ko na sinusundan ko ang isang madilim na landas, at sa dulo ng landas na iyon ay isang nakakatakot na lihim na nakatago sa loob ng 20 taon. Ang plano ng pamilya Rizal ay hindi lang dahil sa kasakiman. Ito ay dahil sa matinding galit. Isang galit na lumago sa loob ng ilang dekada. Alam kong kailangan kong alamin ang katotohanan hindi lang para iligtas ang aking sarili kundi para rin makamit ang hustisya para sa aking ama. Ang labanan na ito ay hindi na lang tungkol sa buhay at kamatayan, kundi isang labanan din sa nakaraan. Habang naguguluhan ako, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Siya si Dea, ang aking pinsan mula sa nanay ko. Si Dea ay isang matalino at mabilis na babae. Pagkatapos niyang magtapos, naghanap siya ng trabaho sa labas. Ang pagdating ni Dea sa partikular na security area na ito ay inayos ni Benito. Ate Ligaya, narinig kong nalason ka at dinala sa ospital, nag-alala ako. Tumakbo si Dea upang yakapin ako, ang kanyang boses ay puno ng takot. Dahan-dahan ko siyang kinapapan sa likod, sinubukan kong pakalmahin siya. Ayos lang ako. Tingnan mo, malusog pa rin akong nakaupo dito at nakikipag-usap sa'yo. Matapos kong ikwento ang lahat, patuloy na nagbago ang mukha ni Dea. Naku, bakit may ganoong klase ng tao sa mundo? Ang kuya at ang buong pamilya niya ay talagang mas masahol pa kaysa sa hayop. Napakarami mo na ring tiniis. Mahigpit na hinawakan ni Thea ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay namumula. Mawawala din ang lahat. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kinuwento ko kay Thea ang tungkol sa hindi magandang relasyon sa negosyo ni Cesar at Miguel. Nang marinig niya ang pangalan, nagulat si Thea. Si Miguel, yung Miguel Lane, ate. Ang direktor ng Mayon Real Estate. Siya nga. Paano mo nalaman? Doon po kasi ako nagtatrabaho. Assistant ako sa sales department. Ang pagka-coincidence na ito ay nagulat sa akin. Ito ay isang napakagandang pagkakataon upang mag-imbestiga ng mas malalim. Talaga? Ang ganda naman. Dea, pwede mo bang tulungan akong alamin kung may mga kakaibang transaksyon si Cesar at Miguel? Walang pag-aalinlangang tumango si Dea. Huwag kang mag-alala, ate, ako na ang bahala. Pero, ate, may isa pa akong gustong sabihin. Nag-alinlangan ang bata. Ilang beses ko na kasing nakita si Kuya Cesar na kasama ang ibang babae. Ang pangalan niya ay Lilani, ang personal na sekretarya ng direktor na si Miguel. Mukha silang malapit, hindi tulad ng isang normal na relasyon sa trabaho. At minsan, aksidente kong narinig siyang nakikipag-usap sa kanya sa telepono. Sinabi niya, hintayin mo na lang ako ng kaunti pa, kapag namatay na ang asawa ko, pakakasalan na kita. Ang bawat salita ni Thea ay parang isang patalim na sumasaksak sa sugat na hindi pa gumagaling sa aking puso. Kaya pala, hindi lang niya gustong patayin ako para kunin ang ari-arian, kundi dahil din sa ibang babae. Ang galit sa akin ay umabot sa tuktok. Hindi ito ang oras para maging mahina. Naiintindihan ko. Sabi ko, Dea, salamat sa pagsabi mo sa akin ng totoo. Ngayon, mayroon akong plano. Kailangan nating mahuli sila. Ang mga mata ni Thea ay nagliwanag sa pagpapasya. Tutulungan kita. Parurusahan natin ang taong iyan. Ang pagdating ni Thea ay parang isang bagong hangin na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa pagkakaroon ng isang kaalyado, isang kamag-anak sa tabi ko, hindi ko na nararamdaman na nag-iisa ako sa labanang ito. Batay sa impormasyong ibinigay ni Thea,
nagsimula kaming subaybayan ang mga kilos ni Cesar at ng kanyang sekretarya na si Leilani. Iniisip ni Cesar na nasa bingit na ako ng kamatayan, hindi na siya nagtago sa kanyang relasyon. Hayagan niyang sinasamahan si Leilani, kumakain, nag-shopping na parang magkasintahan. At dumating ang pagkakataon. Isang Biyernes ng hapon, nagmaneho si Cesar at Leilani papunta sa isang marangyang hotel. Ate, nasa Verde Hotel na sila. Tumawag si Thea sa akin. Sige, gawin niyo ang plano. Siguraduhing mag-video at mag-picture kayo ng kumpleto, papunta na ako. Sabi ko. Nagpalit ako ng simple na damit, nagsalamin at nagsuot ng face mask, at mabilis akong umalis sa aking pinagtataguan. Si Benito mismo ang nagmaneho sa akin papunta sa lugar. Si Attorney Ramon, ang aming abogado, ay naghihintay na rin doon kasama ang ilang mga saksi. Nang dumating kami, nakita na ni Thea at ng security team ang eksaktong numero ng silid nila. Nakatayo sa harap ng pinto ng room 2046, bumilis ang tibok ng puso ko. Bagamat handa na ako sa emosyonal na epekto, ang direktang pagharap sa pagtataksil ay masakit pa rin. Ang eksena sa loob ay nagpabigla sa lahat. Si Cesar at Leilani ay naglalambingan sa kama. Ang tunog ng kamera ng security team ay patuloy na umalingaw-ngaw. Ligaya. Bakit ka nandito? Hindi ba nasa ospital ka? Nauutal na tanong niya. Umiti ako, isang ngiti na walang init. Bakit? Nagulat ka ba na buhay pa ako? O nabigo ka dahil hindi sapat ang lakas ng lason mo? Naging puting-puti ang mukha ni Cesar. Attorney Ramon, gawin niyo na ang trabaho ninyo. Sumenyas ako. Lumapit si Attorney Ramon. Cesar, mayroon na kaming sapat na ebidensya ng iyong pagtataksil. Ayon sa hiling ni Ligaya, sisimulan na namin ang proseso ng paghihiwalay at kakasuhan ka namin ng panloloko, pagnanakaw ng ari-arian, at pagtatangkang pumatay. Nang marinig ang salitang si paghihiwalay at kaso, naging desperado si Cesar. Paghihiwalay? Sa tingin mo, ganoon kadali ang paghihiwalay natin? Sabi niya, ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko pa rin ang tatay mo. Kung gusto ko, makikipagkita na siya sa patay mong nanay kaagad. Natigilan ako. Kaya pala niyang gamitin ang buhay ng aking ama upang takutin ako. Subukan mo. Kuyom ang aking mga ngipin. Subukan mo kung kaya ko. Tumawa siya, isang nakakakilabot na tawa. Alam niya kung gaano ko kamahal ang aking ama. Alam niya na iyon ang aking pinakamalaking kahinaan. Nagtagumpay ang paghuli sa kanila, ngunit inilagay din ako sa mas mapanganib na sitwasyon. Ang aking ama ay naging isang hostage. Pagkatapos ng banta ni Cesar, bumigat ang hangin sa silid. Kalmado niyang sinuot ang kanyang mga damit, tiningnan ako na may halong tagumpay at paghamak, at umalis kasama ang kanyang kabit. Ligaya, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Attorney Ramon. Ayos lang ako, pero hindi siya nagbibiro. Kailangan nating kumilos kaagad. Pagbalik namin sa ligtas na lugar, agad akong nagpatawag ng isang emergency meeting kasama si EA. Philip at Benito. Ang kaligtasan ng aking ama ang aming pangunahing prioridad ngayon. Kuya Benito, mula ngayon, kailangang mas higpitan pa ang seguridad sa silid ni Papa. Lahat ng medical staff na pumapasok at lumalabas ay kailangang aprubahan mismo ni EA. Philip. Ang pagkain, inumin, gamot, lahat ng bagay na dinadala sa silid ay kailangang suriin ng maingat. Ang boses ko ay malamig at malinaw. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Ilalagay ko ang pinakapinagkakatiwalaan kong mga tao para magbantay araw at gabi. Sagot ni Benito. Nagpatuloy si Iray. Philip. Sa medical na panig, ako mismo ang magbabantay sa lahat ng gamot. Walang sinuman ang magkakaroon ng pagkakataong palitan ito. Ang banta ni Cesar ay ginawa ang ospital na isang hindi nakikitang battlefield. At tulad ng inaasahan ko, mabilis silang kumilos sa isang paraan na hindi ko inasahan. Pagkatapos ng 2 araw, tumawag sa akin si Iray. Philip na may kagyat na tono. Nakita ko lang ang isang bote ng gamot sa puso ng iyong ama na may kakaibang tanda. Ang takip ay tila binuksan at maingat na inayos. Agad niyang dinala ang bote ng gamot para sa pagsusuri.
Ang resulta ay nagpakita na ang lahat ng gamot sa loob ay pinalitan ng isa pang uri ng gamot na nagpapataas ng presyon ng dugo. Para sa isang taong may malubhang sakit sa puso tulad ng aking ama, ang gamot na ito ay parang lason. Masakit ang aking puso. Ang mga masasamang iyon ay talagang target ang aking ama. Agad naming ipinatawag ang nurse na si Imelda. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng maraming tanong, bumagsak siya at inamin ang lahat. Ang nagpilit sa kanya na gawin ito ay hindi si Cesar, kundi si Lera, ang aking inosenteng biyenan. Inutusan ni Lera ang mga tauhan niya na subaybayan ang maliit na anak ni Imelda, kinunan nila ng litrato ang bata sa paaralan at ipinadala sa kanya kasama ng mensahe. Gusto mo bang umuwi ang anak mo araw-araw ng ligtas? Ang babaeng iyon na may inosenteng mukha ay may masama palang puso. Walang sinuman sa pamilya Rizal ang inosente. At ngayon, ang pinakamapanganib na ahas ay nagsisimulang bumuga ng kamandag sa pinakamahal kong tao. Napagtanto ko na kung hindi ko sila mabilis na ibabagsak, hindi lang ako kundi pati na ang aking ama ay hindi magiging ligtas. Ang labanan na ito ay wala ng pag-atrasan. Ang pagpalit ng gamot para sa aking ama ay parang isang malamig na tubig na bumuhos sa akin na nagpabuka sa aking mga mata. Ito ay hindi na lang isang simpleng plano ng pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay isang paghihiganti na may layuning sirain. Ang matinding galit na ito ay tiyak na nagmula sa pangyayari 20 taon na ang nakakaraan. Nagdesisyon akong buksan muli ang buong kaso noong taong iyon upang alamin ang katotohanan na nakatago. Sa halip na umasa sa mga lumang dokumento, nagdesisyon akong umupa ng isang pribadong investigador. Si M. Diego, isang kilalang tao na may tahimik at epektibong pamamaraan, ay mabilis na nagsimula sa kanyang trabaho. At pagkatapos lamang ng isang linggo, dinala niya ang unang impormasyon na mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Nakita niya ang isang dating foreman ng construction site na nagtatago sa probinsya. Kinuwento niya ang isang mahalagang detalye. Naalala niya na ilang araw bago bumagsak ang gusali, si Emre Enrique ay may matinding pag-aaway sa isa sa 3 manggagawa na namatay. Nag-aaway sila tungkol sa pera. Ang manggagawa ay tila nakatuklas ng isang bagay tungkol sa mga materyales at nagbanta na isusumbong siya. Pagkatapos ng pag-aaway si Enrique ay mukhang nag-aalala at hindi mapakali. Ang impormasyong ito ay parang isang sinag ng liwanag na tumusok sa madilim na ulap. Ipinapakita nito na ang pagbagsak ng gusali ay hindi lang isang simpleng aksidente. Kasabay nito, ang pangkat ni Benito ay nakatuklas din ng isa pang mahalagang impormasyon. Nakita nila na sa aking kumpanya, may isang empleyado na nagngangalang Mariel. Ang kapansin-pansin ay si Mariel ay anak ng isa pang biktima sa aksidente noong taong iyon. Masyadong malaki ang pagka-coincidence na ito para baliwalain. Nagdesisyon akong makipagkita sa babaeng ito ng personal. Ang pagpupulong ay inayos sa isang tahimik na kapehan. Si Mariel ay isang babae na may inosenteng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagpapasya at malalim na kalungkutan. Miss Mariel, alam kong anak ka ng isa sa mga biktima sa pagbagsak ng gusali 20 taon na ang nakakaraan. Lubos akong nalulungkot sa nangyari sa pamilya mo. Tahimik si Mariel. Inimbitahan kita ngayon dito dahil naniniwala ako na ang aksidente noong taong iyon ay hindi simple tulad ng nakasulat sa mga dokumento at sa tingin ko, pareho tayo ng iniisip. Nang marinig ito, tiningnan ako ni Mariel na may kaunting pagtataka. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Inaimbestigahan ko ulit ang kaso at alam ko na ang tatay ng asawa ko, si Enrique, ay may malalim na kaugnayan dito. Gusto kong makamit ang hustisya para sa aking ama at para na rin sa iyong ama. Tila ang aking sinseridad ay nakaantig kay Mariel. Bumuntong hininga siya, at pagkatapos, isang mas nakakakilabot na katotohanan ang inilantad. Bago ko makilala at pakasalan ng chairman, naging boyfriend ko si Cesar. Natigilan ako. Walang sinuman ang nagsabi sa akin tungkol sa relasyon na ito. Noon ay bagong graduate pa lang akong estudyante. Nilapitan niya ako, nagpakita siya ng kabaitan. Nang maglaon, napagtanto ko na mayroon siyang layunin sa akin. Gusto niyang alamin kung may alam ako sa nangyari sa tatay ko noon. Nang malaman niyang wala akong alam, at nang makita na niya ang mas malaking target na ikaw, bigla niya akong iniwan.
Ang kwento ni Mariel ay gumawa ng isang kumpletong larawan ng tunay na Cesar. Siya ay isang tusong tao, walang pakiramdam. Ang kanyang paglapit kay Mariel ay nagpapakita na ang pamilya Rizal ay laging nabubuhay sa takot sa kanilang krimen noon. Ang pagtataksil at sakit ay ginawa si Mariel mula sa isang inosenteng babae tungo sa isang matapang na babae. Lihim siyang nanatili sa kumpanya, naghihintay ng tamang oras. At ngayon, dumating na ang pagkakataon. Tutulungan kita. Sabi ni Mariel, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Mayroon akong ilang bagay na maaaring makatulong sa iyo. Ang hindi inaasahang pagiging kaalyado kay Mariel ay nagbigay sa akin ng dagdag na lakas. Ngunit si Cesar, pagkatapos mahuli at makita akong ligtas pa rin, ay naging mas walang pasensya. Kailangan niya ng isang mabilis at permanenteng solusyon. Sa pamamagitan ng surveillance, natuklasan ng pangkat ni Benito na lihim siyang nakikipagkita sa ilang mga gang. Nag-upa si Cesar sa kanila upang mag-set up ng isang aksidente sa kotse upang patayin ako. Wala na siyang kasing masama. Galit na sabi ni Benito nang ibinalita niya ang plano sa akin. Hindi. Sagot ko, ang aking mga mata ay naging malamig. Hayaan natin siyang gawin ito. Pero sa ating sariling script. Isang bagong plano ang ginawa. Magpapakalat kami ng maling impormasyon na ako ay ililipat sa ibang ospital. Isang tunay na ambulansya ang gagamitin, ngunit sa loob ay mga trained security personnel. Sa itinakdang araw at oras, ang ambulansya ay umalis sa ospital, sinusundan ang eksaktong ruta na sinadya naming ibunyag kay Cesar. Nakaupo ako sa control room, pinapanood ang bawat pangyayari sa screen. Nang ang sasakyan ay nasa isang liblib na kalsada, isang malaking truck ang biglang lumabas, humarang sa daan. Kasabay nito, dalawang motorsiklo na may 4 na lalaking may masasamang mukha ang lumapit. Mayroon silang mga stick at martilyo na ginamit nila upang basagin ang pinto ng sasakyan. Mga gunggong. Bulong ni Attorney Ramon. Nang basagin nila ang likod na pinto, agad na lumabas ang security team namin mula sa loob. Ang mga gunggong ay hindi nakahanda, sa loob lamang ng ilang minuto, nahuli na silang lahat. Dumating agad ang mga pulis. Sa istasyon ng pulisya, sa harap ng hindi matatawarang ebidensya, inamin ng mga gunggong ang kanilang krimen. Sinabi nila na ang utak ng krimen ay si Cesar. Gayunpaman, nang ipatawag siya, naging kalmado si Cesar. Mga pulis? Sabi niya na may mukha ng biktima. Ang asawa ko ay nasa bingit ng kamatayan, bakit ko gagawin ang ganyang masamang bagay? Malinaw na mayroong taong inggit sa pamilya ko, gusto akong sirain. Dahil walang direktang ebidensya, hindi pa maaaring arestuhin ng pulisya si Cesar. Siya ay pinalaya pagkatapos ng interogasyon. Ang pagkabigong ito ay hindi nagpahina sa akin, sa halip ay nagtulak sa akin na magbigay ng mas malakas na kontra-atake. Kuya Benito, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Sabi ko sa meeting. Gusto kong magkaroon si Cesar ng isang maliit na aksidente. Lahat ay nagulat. Anak, illegal ang ginagawa mo. Agad na pinigilan ako ni Attorney Ramon. Huwag kayong mag-alala. Pinakalma ko siya. Wala akong balak na saktan siya, gusto ko lang ng isang maliit na banggaan, sapat na para maospital siya ng ilang araw. Ang lahat ay kailangang planuhin ng maingat. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang aking plano. Magpapahina kami sa brake system ng kotse ni Cesar. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsubaybay, ang pangkat ni Benito ay pumili ng perpektong oras at lugar. Isang hapon, habang nagmamaneho si Cesar pauwi galing sa isang meeting kasama si Miguel, sa isang liblib na kurbada, biglang hindi gumana ang preno ng kanyang kotse. Lumiko ang kotse at bumangga sa isang tumpok ng mga sako ng buhangin. Hindi malakas ang banggaan. Agad na dumating ang isang ambulansya, natao rin namin, at dinala siya sa mismong ospital kung saan ako ginamot. Nang matanggap ko ang balita, sinimulan ko ang aking pinakamalaking palabas. Hiniling ko kay Iray. Felipe na ipahayag na nang marinig ko ang balita tungkol sa aksidente ng aking asawa, na shock ako. Ngunit sa himala, ang shock na iyon ang nagpagising sa akin pagkatapos ng ilang araw ng koma. Nagpalit ako ng damit ng pasyente, kahit na maputla ang aking mukha. Pagkatapos, mahina akong humawak sa nurse, at naglakad ng dahan-dahan papunta sa silid ni Cesar. Ang eksena na nakita ni Cesar ay isang asawang may gusot na buhok, naguguluhan ang mukha, at may luha sa mga mata.
Nakahiga siya sa kama na may balot sa isang binti, nagulat pa rin ang mukha niya. Ligaya, gising ka na? Nauutal na tanong niya. Hindi ako nagsalita, dahan-dahan akong lumapit sa kama, at nagsimula ng tumulo ang luha ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang aking boses ay nanginginig. Narinig ko ang balita tungkol sa aksidente mo, nag-alala ako, akala ko mawawala ka na sa akin. Ang aking palabas ay tila nagkabisa. Sa mga araw na ito, marami akong naisip. Tungkol sa iyo at sa ibang babae, hindi na ako magagalit sa iyo. Basta ligtas ka, wala nang iba pa ang mahalaga. Pwede ba tayong magsimula muli? Ibinagsak ko ang aking ulo sa kanyang kamay, ang aking mga balikat ay nanginginig. Lubos na naniwala si Cesar. Itinaas niya ang kanyang kamay upang haplusin ang aking buhok. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako, ang mahalaga, gising ka na. Tapos na ang lahat, hindi na natin pag-uusapan. Nahulog siya sa bitad. Naniniwala siya na ang kanyang banta sa aking ama ay nagkabisa, na natakot ako at pinili kong sumuko. Iniisip niya na kontrolado na niya ako muli. Ang kanyang pagiging arogante ay magpapabulag sa kanya. At sa mga susunod na araw, kapag nasa tabi niya ako para alagaan siya, iyon ang oras na magkakaroon ako ng pagkakataon na mas malapit sa kanyang mga lihim. Sa mga sumunod na araw, gumanap ako bilang isang mapagmahal na asawa, na maingat na inaalagaan ang aking asawa. Araw-araw, ako mismo ang nagluluto ng lugaw at dinadala sa ospital para kay Cesar, at sinasubuan ko siya. Ang pamilya Rizal ay masaya na sa pagbalik ng aking kabaitan. Hindi nila alam na sa bawat kilos ng pag-aalala, bawat matamis na salita ay may isang layunin. Si Cesar, pagkatapos kong pakalmahin, ay naging ganap na walang pag-ingat. Iniisip niya na ganap na niyang kontrolado ang sitwasyon. Sinimulan niyang gawin ang kanyang trabaho sa kanyang kama sa ospital. Ang kanyang laptop at telepono ay laging nasa tabi niya. Ito ang gintong pagkakataon na hinihintay ko. Sa tuwing natutulog siya o nasa banyo, mabilis akong kumikilos. Sa tulong ni Thea, isang tech expert, kinopya ko ang lahat ng data sa kanyang telepono at nag-install ng isang maliit na tracking software sa kanyang computer. Sa loob lamang ng ilang araw, nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Ito ay ang buong kasaysayan ng kanyang bank transaction na nagpapakita na ninakaw niya ang higit sa 20 milyon mula sa mga investment funds. Ito ay mga email at text messages sa pagitan niya at Miguel na nagbebenta ng mga business secrets. At mas nakakakilabot pa, nakita ko ang isang draft ng isang peking last will and testament na may peking pirma ko. Sa bawat pagtingin, nanginginig ang aking kamay sa galit. Ang lalaking ito ay hindi lang masama kundi tuso rin. Inihanda niya ang bawat hakbang upang kunin ang lahat sa akin. Sa sandaling ito, natuklasan ko ang isang napakahalagang impormasyon. Magkakaroon ng isang malaking meeting sa mga investors. Ito ay isang proyekto na malapit sa puso ng aking ama, at ako at si Cesar ang magkasamang namamahala. Ayon sa plano, si Cesar ang pangunahing magpe-present. Isang matapang ngunit perpektong ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Ito ang magiging entablado para sa huling pagbagsak niya. Isang gabi bago ang meeting, dinala ko ang peking report kay Cesar. Hon, bukas na ang meeting pero nandito ka pa rin. Hiniling ko sa lahat na tulungan akong ihanda ang report na ito. Tingnan mo kung ayos lang ba. Kinuha ni Cesar ang report, tiningnan ito ng walang interes. Sa kanyang pagiging arogante, tiningnan lang niya ang malaking kita at mumiti. Ayos, maganda ang gawa mo. Iiwan ko na lang ito sa'yo, bukas ay sisiguraduhin kong hahangaan ako ng lahat. Sige po. Yumuko ako, ngunit sa aking puso ay may malamig na ngiti. Nakaayos na ang laro. Kinabukasan, kapag nagsimula na ang palabas, ang huling yugto ay magsisimula na. Ang malaking meeting room ng korporasyon ay puno ng mga investors at media representatives. Ang atmosfera ay formal. Si Cesar, kahit na masakit pa ang binti, ay mukhang malinis at tiwala sa sarili. Umakyat siya sa stage para mag-present. Nakaupo ako sa unang hilera, nagpapanggap na isang mapagmataas na asawa na nakatingin sa kanyang asawa na nagliliwanag. Nagsimula na ang presentasyon. Masigla siyang nagsalita tungkol sa potensyal ng proyekto, tungkol sa mga malalaking numero ng kita na nilikha ko sa peking report. Sa simula, ang mga investors ay mukhang impressed. Ngunit pagkatapos, nagsimulang itaas ang mga kamay.
Enr. Cesar, nakita ko sa report na ang gastos para sa right-of-way ay 30% na mas mababa kaysa sa kasalukuyang market price. May paliwanag mo ba ang batayan ng numerong ito? Bahagyang natigilan si Cesar. Malinaw na hindi niya nabasa ang detalyeng iyon. Sir, iyon ay dahil may maganda kaming relasyon at nakipag-negotiate kami para sa isang preferential price. Agad na sumagot ang isa pang investor. Hindi maaari. Ang presyo ng lupa na iyon ay hayagang inilista, walang tinatawag na preferential price dito. Dumarami ang mga tanong. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Cesar. Ang kanyang pagtitiwala sa sarili ay nawala, napalitan ng pagkalito. Patuloy siyang tumitingin sa akin para sa tulong. Nang ganap na siyang napilitan, alam kong dumating na ang oras ko. Dahan-dahan akong tumayo at umakyat sa stage. Mga Ginoo. Ang malinaw at matalas na boses ko ay umalinggaw sa buong meeting room. Una sa lahat, sa ngalan ng kumpanya, humihingi ako ng paumanhin sa lahat para sa kakulangan sa professionalism na ito. Marahil dahil sa asawa ko, si Cesar Rizal, na hindi pa ganap na gumagaling mula sa aksidente, may kaunting pagkakamali sa mga numero. Sumenyas ako sa isang technician. Ngunit ngayon, sa tingin ko, may mga katotohanan na mas mahalaga kaysa sa mga numero sa proyektong ito na kailangan niyong malaman. Ang malaking screen sa likod ko ay namatay at muling nabuhay. Ngunit hindi iyon ang mga chart ng proyekto, iyon ay ang video mula sa hidden camera noong Pasko night, na nagre-record sa buong pag-uusap ng pamilya ni Cesar tungkol sa plano na lagyan ng lason sa daga ang aking bibingka. Tumahimik ang buong audience sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos ay sumabog sa bulong ng pagtataka. Naging puting-puti ang mukha ni Cesar na parang papel. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang screen ay patuloy na nagpapalit at maraming ebidensya ang lumabas. Bank statements, mga email ni Cesar kay Miguel na nagbebenta ng business secrets, mga larawan niya at ng sekretarya niyang si Lilani sa hotel, at sa huli, ang peking last will and testament na may peking pirma ko. Cesar Rizal. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata, ang aking boses ay malamig na parang yelo. Hindi ka lang isang manloloko, isang sinungaling, kundi isang tao rin na nagplano na patayin ang kanyang asawa upang kunin ang ari-arian. Ang iyong krimen, hindi ka mapapatawad. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng meeting room. Ang mga pulis, pinamumunuan ng isang senior commander, ay pumasok. Cesar Rizal, arestado ka para sa investigasyon sa pagnanakaw ng ari-arian at organisadong pagpaplano ng pagpatay. 2 pulis ang lumapit at ikinadena si Cesar. Siya ay yumuko, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Ikaw! Pagsisisihan mo ito. Sabi niya habang dinadala siya sa labas. Tahimik ko lang siyang tiningnan habang nawawala siya sa paningin. Nagtapos na ang palabas. Ang masamang tao ay nahuli sa mismong lugar na inakala niya narurok ng kanyang tagumpay. Isang kakaibang kaluwagan ang kumalat sa akin. Sa wakas, naisakatuparan na ang hustisya. Ang pakiramdam ng kaluwagan pagkatapos na mahuli si Cesar ay hindi nagtagal dahil isang bagong alalahanin ang lumabas. Ang kanyang banta na pagsisisihan mo ito ay patuloy na umalingaw sa aking tenga. Alam kong hindi basta-basta susuko ang pamilya Rizal. Ang panganay na anak ay nahuli na, ngunit ang matandang ahas at ang pinakamabangis na ahas ay nasa labas pa rin. Nang unti-unting lumabas ang mga tao sa meeting room, sunod-sunod na tumunog ang aking telepono. Nang makita ko ang numero ni AI. Felipe, naramdaman ko na may masamang nangyari. Hello, AI. Philip. Ligaya. Magmadali kang pumunta sa ospital. Ang chairman, may nangyari sa chairman. Nagpapanik ang boses ni AI. Philip. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Nagmamadali akong umalis sa meeting room at nagmaneho papunta sa ospital. Sa buong daan, 2 salita lang ang nasa isip ko, aking ama. Pagdating ko, nakita ko agad si AI. Philip at ang iba pang mga doktor na nagmamadali sa emergency room. Nakatayo lang ako sa labas, nakatingin sa salamin, nakita ko ang aking ama na nakahiga ng walang galaw. Anong nangyari, tito? Hinawakan ko ang kanyang braso. May gumawa ng masama. Putlang-putla ang mukha ni AI. Philip.
Habang nakatuon ang lahat sa press conference mo, isang tao ang nagkunwari na nurse at pumasok sa silid ng chairman. Nag-inject ang taong iyon ng matinding lason na may kakayahang magdulot ng cardiac arrest nang direkta sa kanyang fluid. Naramdaman ko ang pagkahilo. Sino-sino ang gumawa nito? Sinuri na ng security ang kamera at ang taong iyon ay napakahusay. Ngunit may isang sandali nang dumaan siya sa sulok ng pasilyo, lumingon siya. Bagamat side view lang iyon, sigurado ako na si Lera yon. Si Lera, ang biyanan ko na laging mukhang inosente at mahina. Siya ang nagbanta sa nurse na si Imelda at ngayon, siya ang gumawa ng masama sa aking ama. Nang ang kanyang asawa at anak ay nasa bingit ng panganib, ipinakita ng mga babae ng pamilya Rizal ang kanilang pinakanakakatakot na mukha. Sila ay parang mga nasugatang mabangis na hayop, handang gumanti ng walang kontrol. Ang aking ama ay inilipat sa intensive care unit, ang kanyang sitwasyon ay kritikal. Sinabi ng doktor na maliit lang ang posibilidad na mabuhay siya. Nakaupo ako sa labas ng pasilyo na may pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Nanalo ako sa isang laban pero parang natatalo ako sa buong digmaan. Habang nalulunod ako sa lungkot, tumunog muli ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ikaw ba si Miss Ligaya? Tulungan mo ako. Si Mariel ito. Ang boses ni Mariel sa kabilang linya ay puno ng takot. Nakakita ako ng isang napakahalagang bagay, ebidensya ng krimen ni Emer. Enrique, pero nakita nila ako. Hinahabol nila ako, tulungan mo ako. Mariel, nasaan ka? Tumayo ako. Nasa lumang warehouse area malapit sa Cebu Port, pumunta ka ng mag-isa. Huwag kang magsumbong sa pulisya, kung hindi, papatayin nila ako. Sabi ni Mariel sa gitna ng pag-iyak at biglang naputol ang tawag. Naguguluhan ang isip ko. Sa isang banda, alam kong ito ay maaaring isang bitad. Ngunit sa kabilang banda, ang boses ni Mariel ay napakatotoo. At kung siya ay nasa panganib dahil sa pagtulong sa akin, hindi ko siya maaaring iwanan. Kinuyom ko ang aking mga ngipin at nag-isip. Hindi ko maaaring ipagsigawan sa pulisya, ngunit hindi rin ako maaaring pumunta ng mag-isa. Mabilis akong nagpadala ng mensahe kay Benito, isinulat ang address at sinabi na nagdududa ako na ito ay isang bitad. Hiniling ko sa kanya at sa pulisya na lihim na sumunod sa akin, panatilihing malayo at kumilos lang kapag binigyan ko sila ng senyas. Pagkatapos, binura ko ang mensahe at nagmaneho ako. Ang lumang warehouse area ay nasa isang liblib na lugar. Ang dilim ay nagpapadagdag sa takot. Nagpark ako ng kotse sa malayo at naglakad papasok. Ang pinto ng isang warehouse ay bahagyang bukas at may kaunting ilaw sa loob. Mariel? May tao ba dyan? Mahina kong tawag. Pumasok ako. Ang bakal na pinto sa likod ko ay biglang sumara ng may malakas na tunog. Dalawang anino ang lumabas mula sa dilim, isang matanda at isang bata. Sila ay ang mag-amang si Enrique at Lyra. Hello, dating manugang, matapang ka talaga. Umiti ng mapait si Enrique. Sa likod niya, si Mariel ay nakatali at may takip ang bibig, umiiyak. Kayo. Umatras ako. Ano ang gusto ninyo? Ano ang gusto namin? Lumapit si Lera, ang kanyang magandang mukha ay naging napakabagsik. Gusto kong mamatay ka. Sinaktan mo ang kuya ko at ngayon gusto mo ring saktan ang buong pamilya ko. Sa tingin mo, sino ka? Biglang, si Enrique ay lumapit mula sa likuran, gamit ang isang panyo na may pampatulog, tinakpan ang aking ilong at bibig. Unti-unting nawala ang aking malay. Nang magising ako, nakatali ako sa isang lumang kahoy na silya. Sa harap ko, nakaupo si Enrique sa isa pang silya, may hawak na isang tumpok ng mga dokumento. Gising ka na? Magaling. Ibinato niya ang mga dokumento sa aking kandungan. Pumirma ka rito. Ito ay mga kontrata na naglilipat ng lahat ng aking shares at ari-arian sa pangalan ni Lira. Huwag kang umasa. Kinuyom ko ang aking mga ngipin. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Malamig niyang sinabi. Una, pumirma ka at bibigyan kita ng madaling kamatayan. Pangalawa, hindi ka pipirma. Dahan-dahan kitang papahirapan hanggang sa magmakaawa kang mamatay.
Kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo at dahan-dahang idinikit sa aking pisngi. At syempre, kahit pumirma ka o hindi, mamamatay ka pa rin. Tumawa si Lera na parang baliw. Ate, pumirma ka na para hindi na masakit. Kailangan pa naming bisitahin ang tatay mo sa huling pagkakataon. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang pumasok sa aking isip. Ang banta ni Lera na bisitahin ang aking ama sa huling pagkakataon ay nagpahirap sa akin. Sa sandaling iyon, sa harap ng kamatayan, ang aking isip ay biglang luminaw. Kailangan kong maghanap ng paraan upang patagalin, kailangan kong makakuha ng tulong. Bigla kong naalala ang regalo ni Thea sa akin ilang araw na ang nakakaraan pagkatapos akong bantaan ni Cesar. Ito ay isang pilak na hair clip na may isang maliit na ear tracking device at isang emergency alarm button. Ang buton ay itinago bilang isang maliit na pattern sa hair clip. Kailangan lang pindutin ito sa loob ng 3 segundo at ang emergency signal ay agad na ipapadala sa telepono ni Benito at Thea. Lagi ko itong ginagamit sa aking buhok mula noong araw na yon na parang isang anting-anting. Ngayon na ang oras na kailangan itong magkabisa. Ngunit paano ko pipindutin ang buton kung nakatali ang aking mga kamay sa likod? Nagsimula akong magkunwaring nagpapanik, nanginginig ang buong katawan. Huwag ninyo akong patayin, pipirma na ako. Umiyak ako, nagmakaawa. Ang aking pagsuko ay nagpasaya sa mag-amang Enrique. Buti naman at ganon ang desisyon mo. Pero paano ako pipirma kung nakatali ang kamay ko? Sumenya si Emir. Enrique kailera na alisin ang tali sa aking kanang kamay. Nang malaya na ang aking kamay, nagpatuloy pa rin akong magkunwari na nanginginig, hindi ko mahawakan ng maayos ang panulat. Ibinagsak ko ang aking ulo sa likod ng silya, nagkunwari na wala na akong lakas. Sa sandaling iyon, ginamit ko ang buong lakas ko, maingat na inihagod ang hair clip sa aking ulo sa matigas na gilid ng silya. Eksakto sa posisyon ng alarm button, sinubukan kong panatilihin ang aking ulo sa posisyong iyon, nagbibilang sa isip, 1, 2, 3. Isang maliit na tunog ang umalingaw-ngaw, halos hindi maririnig. Anong ginagawa mo? Nagdududang tanong ni Lera. Wala lang. Nahilo lang ako. Mabilis akong umupo ng tuwid, kinuha ang panulat, nanginginig pa rin ang aking kamay. Bilisan mo! Sabi ni Emile. Enrique! Sinadya kong patagalin ang oras, pumirma ako ng dahan-dahan. Ang bawat segundo na lumilipas ay dagdag na pag-asa. Eksaktong pagkatapos kong pirmahan ang huling letra, hinablot ni Emile. Enrique ang mga dokumento. Tapos na, ngayon, oras na para ihatid ka sa huling hantungan mo. Itinaas niya ang kutsilyo, kinuha rin ni Lera ang isang bakal na pamalo. Ang pinto ng kamatayan ay tila bumukas na. Boom! Ang bakal na pinto ng warehouse ay biglang binasag at bumagsak. Ang liwanag ng mga ilaw ng pulisya ay sumikat sa loob. Lahat, huwag kayong gagalaw. Pulisya ito. Si Benito at ang mga armadong pulis ay pumasok mula sa lahat ng direksyon. Ang mag-amang Enrique at Lera ay nagulat. Sa isang iglap, pareho silang bumagsak sa sahig at kinadena. Dali-daling tumakbo si Benito upang alisin ang tali sa akin at kay Mariel. Ayos ka lang ba? Buti na lang at dumating kami sa tamang oras. Bumuntong hininga ako, ang buong katawan ko ay naging malambot. Nang makita ko ang hair clip sa aking buhok, alam kong iyon ang nagligtas sa akin. Nagtagumpay ang nakakabigla na pagliligtas. Sa wakas, lahat ng masasamang tao ay nahuli. Ang paghuli sa mag-amang Enrique at Lyra sa warehouse ay nagdulot ng malaking balita. Sa dami ng mga krimen na nagawa, sapat na ang basehan ng pulisya upang maghanap sa buong mansyon ng pamilya Rizal. Pagkatapos kong maging kalmado, pumunta rin ako upang tumulong sa investigasyon. Ang bahay na dati ay tinirhan ko ng may peking kaligayahan, ngayon ay malamig at puno ng mga pulis. Ang bawat sulok ay sinuri. Sa opisina ni N.A. Enrique, nakakita sila ng isang lihim na drawer na puno ng mga lumang dokumento. Ito ay mga peking kontrata sa pagbili ng construction materials mula 20 taon na ang nakakaraan. Mga notebooks na naglalaman ng mga illegal na transaksyon. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na pagtuklas ay nasa isang lugar na hindi inasahan ng sinuman, sa basement. Habang naghahanap, isang pulis ang nakatuklas ng isang sementadong sahig sa sulok ng silid na may iba't ibang kulay at tekstura.
Mukhang mas bago ito. Sa pagdududa na may kakaiba, ginamit ng investigation team ang martilyo upang basagin ang semento. Ang semento ay nabasag at lumabas ang itim na lupa sa ilalim. Nang maghukay sila ng kalahating metro, isang bagay na puti ang lumabas. May buto ng tao. Sigaw ng isang batang pulis, ang boses ay puno ng takot. Tumahimik ang buong basement. Nang alisin ang huling piraso ng lupa, isang halos buong kalansay ng tao ang lumabas, nakakulumbat sa isang masakit na posisyon. Agad na ipinatawag ang forensic team. Agad na natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, siya ay si Emre. Manuel ang manggagawa na nag-away kay Emre. Enrique bago bumagsak ang gusali 20 taon na ang nakakaraan. Malinaw na ang katotohanan. Ang pagbagsak ng gusali ay hindi isang aksidente. Ito ay isang detalyadong plano upang takpan ang isang pagpatay. Pinatay ni Emre. Enrique si Emre. Manuel upang hindi siya makapagsalita, at pagkatapos ay inilibing ang bangkay sa ilalim ng basement ng kanyang bahay. Ang pagbagsak ng gusali ay ginawa upang alisin ang dalawa pang manggagawa at ilagay ang lahat ng kasalanan sa aking ama. Ang krimen na nakatago sa loob ng 20 taon ay sa wakas ay nahukay. Ang pagkakita sa kalansay sa ilalim ng basement ay ang huling hampas na sumira sa buong pag-isip ni Emre. Enrique. Sa interrogation room, sa harap ng hindi matatawarang ebidensya, ang lalaki na inakala niya na mananalo ay sa wakas ay bumagsak. Yumuko siya at nagsimulang umamin sa lahat ng kanyang nakakabigla na krimen. Ang kanyang boses ay naging paos. Kinuwento niya na 20 taon na ang nakakaraan dahil sa kasakiman, nakipagsabuatan siya sa supplier upang bumili ng low-quality construction materials at kinuha ang isang malaking halaga ng pera. Si Emre Manuel, isang tapat na manggagawa, ay nakatuklas nito. Sa isang pag-aaway, dahil sa takot na mabunyag, hindi niya nakontrol ang kanyang galit at ginamit niya ang isang bakal na bara upang patayin si Emre Manuel sa kanyang sariling bahay. Upang itago ang krimen, gumawa siya ng isang masamang plano. Inilibing niya ang bangkay ni Emre Manuel sa basement, at pagkatapos ay sinadya niyang magdulot ng pagbagsak ng gusali. Ang pagbagsak ay hindi lang nagbigay sa kanya ng dahilan para patayin ang dalawa pang manggagawa kundi isang gintong pagkakataon din upang ibigay ang lahat ng kasalanan sa aking ama. Ang kanyang kapatid na palagi niyang kinainggitan dahil sa kanyang talento. Ngunit ang pinakanakakakilabot na katotohanan ay nasa likod pa. Nang tanungin ng investigador ang tungkol sa pagkamatay ng aking ina sa isang aksidente sa kotse ilang taon na ang nakakaraan, ang mga mata ni Enrique ay biglang nagpakita ng masamang tingin. Walang pakundangan siyang umamin. Ako ang gumawa noon. Ang asawa mo ay masyadong matalino. Nagsisimula na siyang magduda sa nangyari noon. Sinira ko ang preno ng kotse niya. Kailangan kong alisin ang balakid na yon. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Ang aking ina, ang aking mabait at mapagmahal na ina. Ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. Ang sakit ng pagkawala ng aking ina sa loob ng maraming taon ay hindi pa rin nawawala, at ngayon ay mas lalo pa itong lumalim dahil sa isang napakalupit na katotohanan. Nakakatuwa na nakatira ako sa ilalim ng isang bubong sa taong pumatay sa aking ina nang hindi ko nalalaman. Ang paglilitis sa pamilya Rizal ay nangyari pagkatapos ng ilang buwan at nakakuha ng malaking atensyon mula sa publiko. Sa lahat ng matibay na ebidensya, ang hatol ay ganap na tama. Si Enrique Rizal, sa mga krimen ng pagpatay, pagdukot, at pagpaplano ng pagnanakaw ng ari-arian, ay hinatulan ng kamatayan. Si Cesar Rizal, ang kanyang anak, sa mga krimen ng pakikipagsabuatan sa pagpaplano ng pagpatay, panloloko, at pagnanakaw ng ari-arian, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Lira Rizal, ang kanyang anak na babae, ang direktang naglagay ng lason sa aking ama at kasama sa pagdukot, ay hinatulan ng 20 taon sa bilangguan. Ang mahigpit na hatol ng batas ay nagtapos sa isang pamilya ng mga kriminal na nagtatapos sa 20 taon ng kasamaan at paghihiganti. Sa araw na ipinahayag ang hatol, ang kalangitan ay naging kakaibang malinaw. Nakatayo ako sa harap ng courthouse, nakatingin sa langit, pakiramdam ko ay sa wakas ay makakangiti na ang kaluluwa ng aking ina at ang iba pang inosenteng biktima.
Pagkatapos ng paglilitis, dahan-dahang bumalik ang aking buhay sa normal, ngunit sa isang ganap na bagong paraan. Ang pinakamagandang himala ay nangyari. Ang aking ama, pagkatapos niyang malagpasan ang matinding karamdaman, ay dahan-dahang gumagaling. Siguro ang pagpapahirap sa mga masasamang tao ay ang pinakamahusay na gamot para sa kanya. Nang magising siya at makapagsalita, kahit na mahina, umupo ako sa tabi ng kanyang kama, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay at umiyak na parang isang bata. Ang lahat ng paghihirap ay tapos na. Opisyal na akong pumalit sa posisyon bilang pinuno ng korporasyon. Ang kahangahangang pagbagsak sa meeting ng mga investors ay hindi lang nagbunyag sa aking mga kalaban kundi nagpatunay din sa aking kakayahan at katapangan. Ang kumpanya, sa ilalim ng aking pamumuno, ay mabilis na nakabawi sa krisis at patuloy na lumalago. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong kailangan kong gumawa ng mas makabuluhang bagay. Ang aking pinagdaanan, ang sakit at ang paghihirap ng mga mahihinang babae tulad ng nurse na si Imelda at Mariel ay nagtulak sa akin. Nagdesisyon akong maglaan ng bahagi ng kita ng kumpanya upang magtatag ng isang charity foundation na pinangalanang Ligaya Foundation. Ang layunin ng foundation ay magbigay ng legal na tulong, psychological counseling, at trabaho para sa mga kababaihan na biktima ng domestic violence at panloloko. Ang oras ay lumipas at lumipas na naman ang isang taon. Bumalik na naman ang Pasko, ang tunog pa rin ng mga paputok, ang malamig pa rin na hangin. Ngunit sa taong ito, iba ang lahat. Sa aming mainit na mansyon, ang aking ama at ang aking pinsan na si Thea ay nagkasama-sama sa hapagkainan na may lechon. Ang aking ama, kahit na nasa wheelchair pa, ay mukhang malusog at ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. Si Thea ngayon ay naging kanang kamay ko. Magkasama kaming nag-toast, hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para salubungin ang isang bagong kinabukasan. Sa pagtingin ko sa mga mahal sa buhay na kasama ko, napuno ang aking puso ng kapayapaan at pasasalamat. Ang 20 taon ng galit ay opisyal na nagwakas. Ang araw ay sumikat na pagkatapos ng isang mahabang bagyo. At alam ko na sa harap ko ay isang bagong daan na puno ng liwanag at pag-asa.